Alright, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. So for today's video mga kamots, ng gagawin nating makeover para kay Blacky Beat. So pupunta tayo ngayon sa 10X Moto Service sa may Caloocan mga kamots para subukan naman doon magpa PMS, no? So bali ang paggagawa ko ngayon mga kamots ay papalinis ako ng CVT kay Blacky Beat. Then papacheck ko yung mga dapat palitan, bola, slide piece, yan. Then papalinis na rin tayo ng throttle body ron mga kamots para isang maintenance pa lang doon. Yan. So try ko naman magpa-maintenance doon mga kamots sa 10X Moto Service, no? Kasi marami din nagsasabi na okay din daw yung gawa doon. So try natin. Then para ma-witness natin kung gaano nga ba sila ka-okay maglinis o mag-maintenance ng mga motor. So simula nung nakakuha natin to si Blacky Beat doon sa dating may-ari, marami na tayong nagawa sa kanyang changes simula nung nakuha natin siya. Pero yung ang hindi ko na lang napapagawa yung CVT tsaka yung throttle body mga kamots, no? So for today's video, yan yung asikasuhin naman natin ngayon. So balikan ko na lang kayo mamaya mga kamots. Mga kamots, bali nandito tayo sa 10X Moto Service sa may Caloocan. So Sabado ngayon, maraming nagpapagawa, kaya pang-anim tayo sa mga magpapagawa mga kamots, no? So ito si Blacky Beat mga kamots. Sa magagawa natin sa kanya is throttle body cleaning, then CVT cleaning. So inopera nila ako dito ng full package service mga kamots, yung 1,000 pesos. Kasama na dun yung kumbaga labor pa lang yun mga kamots, yung throttle body cleaning, ECU reset, tapos yung CVT cleaning, tapos meron pa ako narinig na engine motor wash ba yun? Yun, so all in all yun 1,000 pesos mga kamots, no? So kinrab ko na yung package nyo yun para at least makamura. Hindi ko alam kung mura ba yun, no? Basta package na yun sa 1,000. Then hindi, labor pa lang yun mga kamots, wala pa dun yung mga consumable items na papapalitan natin kung meron papalitan kay Blacky Beat, tulad ng bola, slide piece, ayan. Then oil, pati pala change oil mga kamots, kasama na dun sa package na yun, no? Change oil, gear oil, dun sa 1,000. So full package na yun. So yan, try natin magpagawa dito mga kamots. Sasabihin ko naman talaga yung honest review ko sa gawa nila rito sa 10X Moto Service. Pero marami na ako naririnig dito mga kamots, solid talaga tong shop na to pagdating sa mga motorcycle maintenance. Isa to sa mga solid na shop. So habang naghihintay nga tayo mga kamots na magawa yung motor natin, so pakita ko lang sa inyo tong full service package nila dito sa 10X Moto Service. So meron silang full package service para sa Click, ADB, PCX, NMAX, Aerox, Beat. And then ito yung mga service na ino-offer nila sa full package. Ayan. Then sa CVT cleaning naman, ito, yan, roller race inspection, slide piece inspection, clutch shoe inspection, yan. Marami pa iba. And then may mga nagkabit din ng sticker dito mga kamots. And then may napansin ako dito, tignan nyo mga kamots, ito, ayan. Wow! Kung makikita nyo mga kamots, nagdikit din pala tayo ng sticker dito. Ayan. So sa mga hindi pa nakakilala ng sticker na yan, yan yung dating sticker yung mga kamots, yung Habit Rides pa yung pangalan natin, yung YouTube channel natin. Ayan. So ito nga pala sinasabi nila mga kamots na may pre-diagnostic diagnose gamit yung Dr. Aki. Ayan. ECU reset meron din. Free na daw yan. So dito nga mga kamots ay sa wakas ay naipasok na si Blacky Beat sa loob ng working station ng 10X Moto Service. Ayan, so almost 1 hour din tayo naghintay kasi nga dami nagpapagawa ngayon sa kanila. Ayan. So dyan gagawin si Blacky Beat mga kamots na. Ayan na nga, unang sinisimulang baklasin mga kamots yung upuan natin at saka yung under seat compartment. Kasi yung una nilang gagawin dyan mga kamots ay yung throttle body cleaning. So bali babaklasin yung throttle body, lilinisan, ayan. Kaya yan muna yung unang binabaklas ni Bossing, yung upuan natin at yung under seat compartment. At ayan na nga ay nabaklas na yung under seat compartment at upuan. So yan yung throttle body natin. So ganyan siya kadumi. Ayan. So since merong engine wash mga kamots, so mamaya kasamang lilinisan yan, yung part na yan mga kamots, no? Ayan. So bali tinatanggal muna ni Bossing yung mga connections dyan sa throttle body para masimulan ng linisan. At ayun na nga mga kamots, sa tuluyan na nga nabaklas ni Bossing yung throttle body natin. Ayan.
So gulat siya, ang dumi na. Ayan, sobrang dumi na daw. Ayan, so bali lilinisin na yan mga kamos ni bossing, and then tatakpan lang yung butas na yun para hindi mapasukan ng dumi or alikabok, no? Alright, so yan mga kamots, bali na baklas na ni boss yung throttle body natin. Ayan, so sabi niya napakadumi daw. Actually nung 20,000 ko pa ito pinalinis, huling pinalinis mga kamots, no? Gamit yung BG USA na equipment. Ayan, so ngayon marumi na naman siya. Ayan, so tama lang na pinalinis natin to after natin makuha to sa dating may-ari. Ayan, so kung makikita nyo mga kamots, inisprayan ng CVT cleaner yung ano natin, yung throttle body. Tignan nyo naman, sobrang putik. Sobrang dumi niya na. So tama lang na pinalinis natin siya ngayon dito sa TNX. Actually mga kamos, nagpapalinis ako ng throttle body every 10,000 kilometers. So gaya na sinabi ko kanina, yung huling hugas ng throttle body natin, yung huling palinis is ika 20,000. So ngayon, since ano pa lang naman siya, 28 papunta 29,000. So pinalinis ko na lang din. Sinama ko na sa package para isang ano na lang, maintenance na lang. Ayan, so tips ko nga pala sa inyo mga kamots, kung sakalim about sa paglilinis ng throttle body, I must suggest na sundin nyo yung every 10,000 kilometers mga kamots, no? So wag kayo magbe-base sa taon, kasi mag-base kayo sa kilometers, kasi doon kasi mas lalong dumudumi yung throttle body natin kapag ginagamit natin yung motor. Ayan, so yun yung tips ko sa inyo mga kamots, mag-base kayo sa kilometers, wag sa taon. Yan, at sa part na nga na ito mga kamots, ay nagulat ako, kumuha ng cotton ball si bossing. Kala ko maglilinis ng tenga. Yung pala maglilinisin yung throttle body natin, yung mga singit-singit na hindi naabot ng cleaner. Ayan, so nagulat ako, ganyan pala sila kasolid kumuha dito, no? Maglinis ng throttle body. So talagang pati yung mga singit-singit talagang nililinis nila gamit yung cotton buds. Ayan, kung makikita nyo, yung cotton buds ang itim na. So galing lang doon sa mga singit-singit na galing sa throttle body natin, no? Alright, so yan mga kamots, bali tinanggal ni boss yung spark plug natin. Yan, so sabi niya palitin na raw to. Kasi so, sabi ni boss, okay naman yung pagkakasunog ng spark plug natin. Okay naman siya. Kaya lang siya papalitan kasi mataas na daw yung pinaka-gap nito. Etong to, yung tip. Yan. So mura lang naman, 180 yata. So palitan na rin, sama na rin natin sa papalitan natin mga kamots, no? Stock pa din papalit natin, NGK. So bali nabuksan na yung panggilid natin mga kamots. So kung makikita nyo, ang dumi na niya. Oh no! So kasama natin sa package yan. Papalinis natin yan. Then papacheck natin yung mga dapat palitan dyan mga kamots, no? Bola, slide piece. Okay, so sa mga magtatanong mga kamots kung ano daw ba yung panggilid ko, ayan makikita nyo, all stock pa din yan mga kamots na. All stock pa din. Wala pa ako napalitan dyan na aftermarket. All stock pa din yan yung panggilid natin. Pulley, flash lining, torque drive, belt, ayan, bola, slide piece, lahat yan all stock mga kamots, no? Right, so yan mga kamots, sabi ni bossing, yung bola natin okay pa naman daw. Ayan, so okay pa naman talaga mga kamots, no? Kasi wala pa naman siyang mga kanto. Ayan, wala siyang kanto, mga bola natin. So goods pa daw yan mga kamots, no? So less niya sa gastos natin. Tapos yung slide piece, yung pagtanggal niya ng backplate ay natanggal yung isa. So indikasyon na talagang palitin na yung mga slide piece natin. So ito naman talaga yung madalas na papalitan mga kamots, yung slide piece, kasi madalas talaga lumuluwag yan. So kailangan mapalitan din yan. Then yung lining natin, ayun, okay naman daw, makapal pa. Okay, so isa po pa napapalitan natin mga kamots, yung air filter nya. Ayan, so may kita nyo yung air filter nya, dami na. So kanina nung tinest drive ni boss yung motor natin, ayan, nung tinest drive niya yung motor natin mga kamots, medyo may naramdaman siyang hagok. So sabi ko baka dito nanggagaling yung sa air filter, kasi nga nung sinilip ko to dati, yung sinilip ko to yung air filter natin bago tayo magpa-maintenance dito, marumi na nga siya. Ayan, so papapalitan na rin natin siya. So bali yung mga napapalitan na natin yung spark plug, yung slider piece, tsaka tong air filter. So yan lang yung mga papalitan natin. Then yung engine oil tsaka gear oil, magpapalit na rin tayo.
para isang ano na lang, gawaan na lang. So yan, isa sa mga kasama sa package nila mga kamos, yung pag-check ng valve clearance. Ayan, so kaya binuksan tong head natin mga kamos. Ito yung pinaka cover ng head. So first time pa lang ito mabuksan mga kamos. Dito pa lang yan sa 10X na buksan. Ayan, so kasi kasama sa package nila yan, kaya pinabuksan na rin natin. Pumayag na tayong pabuksan para ma-check yung clearance ng barbola. Ayan, so kung makikita nyo yung head natin mga kamots, itong sa part na to, ang linis niya, no? Kasi alagang-alaga natin sa oil yan, si Blacky Bit. Ayan. So malinis yung ano niya, itong part na to. Hindi siya naninilaw, hindi siya parang kulay tsokolate. Alright, so yan mga kamots, para ma-check yung tamang sukat ng valve clearance. Ayan, gumagamit si boss ng tawag yan filler gauge mga kamots. So ano nga ba yung standard na na valve clearance sukat? Ang valve clearance ito sa nasa 8 to 10. 8 to 10. Pwede siyang mag-range gigit na lang tayo dito. Nasa 9. Sa 9, okay. Pero ang standard talaga is 8 to 10. 8 to 10. Pwede kang mag 8, 9, 10. Pwede din. Okay. Huwag lang siya tutukot ng 7. Okay. Ayun. So, ang standard na valve clearance talaga ng Honda Beat FI version 2 mga kamos, sabi ni boss is 8 to 10. Pero itong ginagamit niyang filler gauge is 0.9. So, gigit na lang tayo sa 0.9 mga kamos na. So, sabi ni boss mga kamos, yung valve clearance natin is napunta na sa 12. Kaya nung pinapasok yung filler gauge na 0.9, ayun, hindi siya kumakagat. Kaya so sa bali ngayon is ayusin ngayon ni boss yan. Itatama niya doon sa 0.9. PCCU naman talaga yung standard para sa Honda Beat FI version 2. So yung pinipiit ni boss mga kamos, nakikita nyo na yan. Intake yan. Yan yung pinaka-intake ng ano natin, ng head natin. So wala pa tayo dun sa exhaust. So pagdating naman daw dun sa exhaust mga kamos, ang standard na clearance ng barbola dun sa exhaust is 12 to 18. So ayan, sabi ni boss mga kamos, yung sa exhaust natin sinukat na niya. So yung clearance niya is nasa 20 na. So wala na siya sa standard. So again, yung standard nung valve clearance sa exhaust is 12 to 18, tama? Okay, 12 to 18. Ayan. So napansin niya yung 18, sinuksok niya dun sa exhaust. Hindi siya kumakagat, maluwag. So tingin niya mga nasa 20 na yan. So boss, pwede mo ba paliwanag sa amin kung ano ba yung kahalagaan ng pagpapa-adjust ng valve clearance, yung pagbabalik sa standard? Sir, kailangan pakukuha standard yung babalik na valve clearance dito dahil yung carbon kasi sa loob, possible pangukod yun. Never na mapabayaan yung tukod. Kasi nagkakaroon ng carbon deposit dun sa combustion sa piston. Ayun yung ano niya. Mas maganda mapacheck nyo sa mechanic kung tukod ba o hindi. Okay. So paano ba malalaman pag tukod nga ulit? Pigil po sa takbo. Pigil sa takbo. Pigil sa takbo yun. Then yung arangkada yun, number 1. Ano lang? Minor, number 1. Minor yun. Ayan. So sabi ni boss mga kamots, konting explanation lang niya doon about sa valve clearance adjustment. So maiging maisama to sa preventive maintenance ninyo mga kamots. Kasi may mga times kasi na pagka wala na siya sa standard na clearance, pwede kasing magkaroon ng tinatawag na tukod mga kamots. Yung tukod, yung papakiramdaman mo daw yung sa takbo ng motor mo mga kamots, no? Sa arangkada. And then yung possible pa mga kamots, yung carbon deposit, tama na? Carbon deposit. Saan mapupunta yun? Sa piston. Sa piston pa. Yung carbon deposit kasi mga kamots, pwede mapunta sa piston. So yun pa yung isang magiging problema if ever na mangyari ngayon sa mga motor natin. Actually mga kamots, to be honest, first time ko lang talaga tumapabuksan tong head na to. Kasi ang thinking ko kasi talaga sa barbola, kapag nakaramdam ka lang ng tukod, doon mo lang siya pwedeng ipa-maintenance. Ayan. So buti na lang pina-check ko talaga to. Kasama sa package nila tong valve clearance. Ngayon nalaman ko na yung valve clearance ni Blacky Bit mga kamos, sa intake at exhaust ay hindi na standard. Ayan. So ano naman yung magiging benefits niya na boss pagka naayos na yung ano niya, yung standard, nabalik na sa standard yung clearance niya? Magiging responsive pa lalo to para nung nauna pa, yung bago to.
magiging responsive. Magiging responsive yung ano. Kasi naibalik natin sa standard yung mga clearance at yung mga parameter. Okay. Ayun, so ang benefits naman daw mga kamots ng maibalik sa standard yung mga clearance ng intake tsaka yung exhaust is magiging responsive daw yung motor natin, no? Kumbaga parang balik sa dating mga nung una pa natin tong nabili. Ayan. Pati yung mga parameters niya mga kamots na babalik sa standard. So, check natin yan mga kamots kung tama yung sinabi ni boss, no? I-test drive naman natin yan maya-maya pag natapos ng gawin itong si Blacky Beat, no? Matapos na mapa-maintenance. A few inches later. So habang naghihintay ako mga kamots na habang ginagawa yung motor natin doon sa 10X, so ginutom na kasi ako mga kamots. So pasado alas 12 na rin kasi, mag-alauna na. Hindi ko napansin yung yung oras. Ayan. So bali order muna tayo dito ng pagkain para sa mekaniko na gumagawa ng motor ko. Ayan, para sa akin, show my rice. Ayan. So nagutom na ako mga kamots kaya kakain na muna tayo. So ito yung in-order ko, yung kanin tsaka tong show my rice. Nagutom na talaga kasi ako mga kamots. Hindi ko napansin yung oras. Pag napansin, naramdaman ko na nagutom na ako. Late na rin kasi nasimulan yung motor natin mga kamots. Kasi nga sa dami ng nagpapagawa ngayon kasi Sabado. Ayan. So kain muna tayo. Ayun na nga, natapos na nga tayong kumain, no? So bali, hinihintay ko na lang yung take out ko na pinaluto nating chicken balls, squid balls, tsaka kikiam na para doon sa mekaniko na gumagawa ng motor natin. So ayan, so nagbayad na ako dyan, and then shoutout kila nanay at ate sa nag-assist sa atin dyan. Ayan, sarap ng kain ko dyan And then yun, so balik-balik na tayo sa 10X Motor Service. Then dali natin yung tinake out natin dun sa mekaniko na gumagawa ng motor ko. Ayan, so pagkabalik ko nga dito mga mas nagulat ako na wala na yung mga mekaniko. So sabi nila kumain daw, nag-lunch. Ayan, dito nga pala sa 10X Motor Service mga kamots ay may palibre silang kape dyan. Ayan, pili na lang kayo kung anong gusto nyo kape dyan. Libre po yan, and then may libre silang patubig, and then meron din silang sabitan ng mga helmet dito mga kamots, para hindi nakakalat yung mga helmet nyo kung saan saan pag nagpapagawa kayo dyan sa shop nila. Alright, so after nga nila mag lunch break mga kamots, ayan, si boss nakabalik na, and then so ito na yung kanina sinasabi ko sa spark plug mga kamots kung bakit nasabing quality na siya. Kung makikita nyo, itong nasa kaliwa is yung bago, and then yung nasa kanan yung gamit na natin. So kung mapapansin nyo, yung sa pinakadulo, kaya nyo may parang payong na yan, yung pakurba, mataas na yung niya, yung gap nya compare dito sa bago mga kamots. Ayan, so makikita nyo naman yung difference. Ayan, sa bago sa luma. Ayan, so kaya nasabing quality na kasi mataas na yung yung niya, yung space nya, yung pagitan mataas na masyado. Alright, so yan mga kamots, bali ang sunod na ginagawa ni boss, yung lilinisin na yung yung crankcase natin, and then yung pulley, tapos yung clutch shoe. So ang gamit pala niyang panlinis is itong Red Speed. Yan yung tinatawag nilang engine wash mga kamots, nakasama sa package nila na 1,000 pesos. Ayan, so lilinisin yung loob ng yung pinaka sa may bandang part ng makina, tama yung throttle body, yung tangke, yung pinaka frame. Ayan, then kung ano pa yung mga pwedeng linisin dyan mga kamots. So after mabuhusan ng tubig kanina mga kamots, ayan, sinisimulan lang linisin yung may bandang makina natin. So again, ang ginagamit nila is yung Red Speed degreaser.
Then kinukuskus ng brush para matanggal yung mga kapit na putik dyan sa may bandang makina natin. Then sa mga natin sa throttle body, yan, sa CVT, sa frame, ayan. So lahat tatanggalin yung degreaser na yan. So after nito magmumukha talaga siyang bago mga kamos dahil sa sobrang linis niya. And then yung sa CVT mga kamos, ayan, sinabay na ring linisin gamit yung degreaser ng Red Speed. Ayan. So yan mga kamots, so after na ginawang paglilinis dito sa motor natin, sa engine motor wash, ayan, so ayan na siya mga kamots, no? So sobrang linis na niya dahil di siguro sa degreaser na ginamit. Ayan, ang linis na, wala na yung mga likabok niya. And then yung CVT natin mga kamots, ayan, ang linis sobra. Ayan. Pati dito luminis siya mga kamots. Kanina maitim yun eh. Ayan, luminis. Ayan. Ganda mga kamots. Sulit yung package nila sa motor engine wash pa lang. Alright, dito mga kamots, kaya kung makikita nyo yung cover ng crankcase bearing natin itinanggal ni Bossing, tapos niregrasahan para malubricate yung bearing natin na yan. So good thing kasi mga kamots, para hindi siya mag-stack up sa loob at hindi siya magkalawang, no? So mabuti tinanggal ni Boss yan at nilagyan ng grasa ulit, kasi dyan kumakapit kasi yung sigunyal mga kamots nung sa gulong natin, kaya dapat nalulubricate yan. At ayan nga, natapos nang gawin mga kamots yung CVT natin. So dako na tayo sa change oil. So bali ang oil na gagamitin ko pala for the engine oil mga kamots is Motul. Ayan, Motulmatic GP. Ayan. So yan yung gagamitin natin engine oil para kay Blackbeat ngayon. And then yung sa gear oil naman mga kamots, of course ang gagamitin natin is Pro Honda. Ayan, gear oil from Honda yung gagamitin natin. Ito na yung last step ng full package maintenance, yung pag-check ng ECU, pagda-diagnose. And then kung kailangan i-reset, i-reset. So ganoon naman lagi yan mga kamots. Pag nagpalinis ka ng throttle body at nagpa-adjust ka ng idle at minor, so kailangan i-reset yung ECU. Ayan. So yung gamit nilang equipment mga kamots, yung Dr. Api. Ayan. Bago tayo mag-adjust ng idle, yung pinaka-minor adjust, kailangan po nasa 80 degree yung 60 na yan. So kailangan pa natin i-warm. Tayo natin siya mag-80, tsaka tayo mag-adjust ng minor. 80? 80. Yan 80. 80, okay. So sabi ni Boss mga kamots, bago daw i-reset yung ECU, tama? Kailangan yung engine coolant temperature, ayan, kailangan from 63, 64 maging 80 yan mga kamots, no? Tama, 80. Mag-adjust tayo ng idle. Mag-adjust pala ng idle, di pala reset ECU. Bago mag-adjust ng idle, kailangan yung engine coolant na yan mga kamots mapunta sa 80. So ngayon 66 na siya. Papainitin pa natin siya. So bali ang gagawin, papainitin pa siya ng konting minuto. Many hours later. Alright, so yan mga kamots, bali natapos ng gawin si Blackbeat. So 10:30 ako nagsimula mga kamots, so natapos gawin is mag-alas 4 na. So medyo matagal-tagal, pero isa lang masasabi ko mga kamots, sulit ang pagpapagawa kahit na matagal yung hinintay natin. Kasi full package yun, ang dami talagang ginawa. CVT cleaning, throttle body, valve clearance, tapos ECU reset, tapos yung idling minor adjustment. Yan, marami pang iba mga kamots, motor wash. Yan, so kaya talagang nagtagal talaga siya, pero sulit na sulit talaga mga kamots. So ngayon ito yung motor natin, i-test drive ni Bossing. So ngayon i-test drive naman natin. Alright, so yan mga kamots, sa testing natin si Blackbeat, no. So tingnan natin kung ano yung mga naging pagbabago sa takbo niya simula nung pina-full package maintenance natin siya dito sa 10X Moto Service Caloocan.
So far mga kamos, unang piga ko pa lang naramdaman ko kaagad yung yung accurate response ng motor natin ngayon. So after natin magpa full PMS sa 10X Moto Service. So tama nga yung sinabi ni boss, yung magiging magiging mas responsive ulit yung motor natin after ng valve clearance na ginawa. And dahil din sa nagpalit tayo ng air filter mga kamos, kaya ayun, bumalik ulit yung pagiging responsive ng motor natin. Yung nawala yung delay mga kamos, no? Then yung hagok mga kamos, ayun, medyo nawala din. So far mga kamos, okay naman yung natin. So satisfied naman tayo sa ginawang PMS kay Blacky Beat dun sa 10X Moto Service mga kamos. So satisfied naman tayo dun. So yun na nga mga kamos, dito na natapos yung vlog natin ng pagpapa-PMS natin dito sa 10X Moto Service Caloocan. So shoutout sa kanila, and may pa-sticker pa sila mga kamos, no? So all in all, sa ginawang PMS kay Blacky Beat mga kamos, satisfied naman tayo mga kamos sa ginawang PMS. So full package kasi yun, kasi lahat nandun na. And then sulit din naman yung paghihintay kahit na medyo ilang oras tayo naghintay dito. Sulit na sulit talaga siya mga kamos, no? Ayan, so tama nga yung sinabi nila na solid talaga dito sa 10X. So first time ko lang magpa-PMS dito ngayon na. So satisfied naman tayo. So dito ko natatapusin yung vlog ko mga kamos. Abangan nyo sana yung mga susunod na video natin about sa makeover mini series natin kay Blacky Beat Honda Beat FI version 2. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat ulit sa 10X Moto Service Caloocan. Stay safe, ride safe always.